Marami para naman nga po mga idol sa mga fans ng Golden State ang hindi makapaniwala na naglalaro na ngayon si Klay Thompson sa Dallas Mavericks. At kahit man napatunayan ng Golden State na meron sila ngayong mga bagong shooter na papalit sa kanyang pwesto, wala pa rin ni isa man sa kanila ang tunay na makakatapat sa naiambag nito. Pero bagamat malungkot ang buong organisasyon sa pag-alis niya, kailangan para naman nga po nilang mag-focus sa bagong kampanya. Maging ang kanilang player na si Draymond Green sinabi sa media na kahit man kapatid ang kanyang turing kay Klay, sa dami ng kanilang pinagsamahan, asahan na nga ninyo, pipisikalin, tatrastokin niya ito. Mismong si Stephen Curry na rin naman ang nagsabi sa unang pagbabalik nga po ni Klay sa Chase Center sa November 12, sisiguraduhin nga po niyang magkakaroon sila ng selebrasyon. Ngunit pagkatapos niyan, wala na silang pakialam sa isa't isa dahil bakbakan na muli sa pagitan ng Warriors at Mavericks. Samantala, kinumpirma nga po ni Shams na sinusubukan na nga talaga ng front office ng Lakers na kumuha ng bagong sentro na tutulong kay Anthony Davis. As of today, si Jackson Hayes lamang ang nasa listahan ng kanilang mga big man dahil nananatili para namang nasa recovery stage si Christian Wood at hindi pa nabibigyan ng clearance si Christian Coloco na delikado pang hindi makabalik sa NBA. Kaya mismong si LeBron na ang nagsabi, kailangan nga talaga ng Lakers na maghanap ng paraan para makakuha ng big man. Pero since meron ng full 15-man roster, ang Lakers, dalawang paraan na lamang ang kailangan gawin. It's either mag-wave o mag-trade. At ayon sa source, malabo nga silang mag-wave dahil malulugi nga sila. Kaya pinakamagandang gawin, makipag-trade para makuha ang isa sa dalawang target na pinangalanan na sina Jonas Valanciunas ng Washington Wizards at si Walker Kessler ng Utah Jazz. Pero sa parte ni Valanciunas, December 15 pa ito papayagan ng NBA na ma-trade, habang si Walker Kessler magiging madali dahil kailangan lamang nga po nilang mag-offer ng isang first round pick na siyang hinihingi ng Utah Jazz. Samantala, napatunayan nga po ng Boston Celtics na kaya nilang talunin ang sinasabing team na kayang tumalo sa kanila na Denver Nuggets. Kaya mas lalo lang nga po tumaas ang confidence ngayon na kakayanin talaga nilang madepensahan ang kampyonato. Subalit ayon sa naging pahayag ni Kendrick Perkins na dating player nila, nananatili para naman nga po ang kanyang pagdududa sa Celtics dahil wala nga po ni isa mang team sa liga ang takot na harapin ang defending champions sa isang 7-game series. Lahat nga po ng mga teams handa at target na talunin ang team na ito, gayong kapag nagawa nila yan, mapapatunayan nga ng team na kaya nilang magkampiyon. At kabilang sa mga gutom na talunin ng Celtics ay ang New York Knicks at ang Philadelphia 76ers na nagkaroon ng dalawang bagong superstar na sina Mikal Bridges at Paul George. Kaya kailangan nga talaga ng Boston na mag-ingat since isang pagkakamali, maaari silang mapatumba. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.